Yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na huwag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito. Kikita kayo rito Nako. at the expense of our children. Oho. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. Nako. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto sa at sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old pataas eh. Nasaan ka yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun, Hindi ba? Sa atin patuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Oho. O, di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. Kapag kakako yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. At saka alam niyang krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maaari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. So, ibig sabihin, Sen, anong malay ko na after 2 months may mangyayari ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halatang-halata talaga. Taga-subaybay. Kung may magic lang ako, Jen, Nelson, ay matagal ko nang ginawa ito sapagkat napakarami ng problemang kinakaharap natin. Hindi lamang yung bansa natin. Totoo po. Kung hindi, lalong-lalo na yung mga mamamayan na talagang sa araw-araw ay sapilitang nakikipagsapalanan sa tindi ng mga unos sa buhay. Eh, tayo naman, Sen, may panlaban po sa problema, sa stress. Kumbaga, ayun challenge sa buhay natin, Sen. Sa atin, karaniwan na yan eh. Ay, opo. Yan hindi lamang ipinagpauna sa atin yan, Jen. Opo. Kung tayo ay bugbog at busog sa mga aral na kung saan ay sasalungain mo lahat yan. Yan, tama po. Sapagkat yan lamang ang makapagpapatibay ng kalagayan mo. Bilang isang marupok na tao, Jen. Tama po. Si Nelson, medyo matibay-tibay ng konti sa iyo yan. Subok na matibay, Pero subok na kahit na matibay yan, opo. bugbog pa rin. Ay, opo. Sa mga pangaral tungkol sa kung paano mo itataguyod Yes po. ang buhay sa harap ng ganyang klaseng napakaraming balakid. Di ba? Ang ating panlaban yan huwag mong kalilimutan yung mga pagtitipon. Nelson, ha? Upang nasa ganun lagi tayo nagagabayan. Kung ikaw hina na, saan kayo nagtitipon-tipon? Baka naman ibang klaseng pagtitipon ang pinag-uusapan ninyo. Alam nyo naman Tayong tatlo, alam na natin kung anong klaseng pagtitipon nyo. Yan. At ang ilan sa mga nakikinig sa atin, naintindihan din po yun. napapangiti sila sapagkat nagkakaintindihan tayo. Po. Lalo pa po sa mga panahon, yung mga itinuturo, sa halip na malugmok tayo, na-inspired pa tayo, no? Ay, kayang-kaya ho namin ito. At may mga kaparaan na itinuturo sa atin para ito po ay ating Kasi malabanan. Kasi nga kapag pinakinggan mong mabuti, paano ka nga magkakaroon ng kasanayan dyan sa pagbaka sa mga problema na yan? Kung hindi ka ngayon tetestingin dyan. Ayun po. Paano mo sasabihin napakatatag mo? Wala ka namang kinakalaban na kung anumang suliranin sa buhay. Matetest ka lang Ha? Totoo po. Doon ka lang makikilala talaga kung talagang
matibay ka. Kapag ka yung mga pambugbog na yan ay talagang Dumaan sa'yo. dumaan sa buhay mo. Tama. Di ba? Tapos ang mababalitaan mo, may namamaril sa eskwelahan. May nagsasaksakan sa eskwelahan, Sen. So, kung ang ating mga kababayan po ay walang gabay, ibig sabihin gaya nung binabanggit nating mga pagtitipon, nako, malamang pati isip na lang kayo, gulong-gulo, Sen. Di Alam ba? mo, yung nangyari, ang pinag-uusapan ba natin yung nangyari sa Tacloban, Opo, Jen? Tacloban City mismo, Sen. Na kung saan hindi naman mga kriminal talaga ang pinag-uusapan Hindi eh. po. Mga bata po to, 14 anos sa 15 anos. Kapag ka ang nagbarilan dyan, mga taong, alam mo, maliwanag na pinalaki sa krimen talaga. yan. Kung kailan tumanda, Oho. doon nakita ang lahat ng masasamang gawain at nauwi sa ganyang klaseng pamamaril at pagpatay. Hindi nakatakataka yun Hindi po, kasi ganoon talaga sila. Pero itong nangyari, mga kabataang minor de edad ito eh. Yan, At opo. estudyante pa, Sen. Mga estudyante Nag-aaral, opo. na kung minsan ay isinasalamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ngayon. Oho, oho. Hindi mo makikita kung ano talaga ang pinangyarihan nito eh. Totoo po. May mga ibang mga kasamahan ako sa Senado, mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi ay yun daw mga video games. Yes. Ayan, opo, oho. Isa yan. Naka-impluensya daw doon sa mga bata, Sen. Oh, yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, ay pakaisipin mong mabuti. Opo, oho. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, Opo. bigla ka na lang magtuturo na para mga kala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ang maaring natukoy mo na Opo. naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Opo, oho. Oo. Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa ng krimen. na-implementahan. Bakit ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, no, ha? Kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, alimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Opo, oho. Magmula sa action, Oho. merong mga tinatawag na strategy, Yan, opo. hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko eh. Opo. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Opo. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan nyo talaga siya, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na eh. Ang sine. Oo. Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, ho. O lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo namin. Ay, kayang-kaya, opo. Ako magdadala ng ng pambaon Baon nung operator. ng sinihan. Na, di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Ayun. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Presenta kayo na ako na magdadala ng baon. Oo. Action nga ang gusto ko eh. Yun, Pero na tingnan mo, ako bilang isang naging bata din, aksyon ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo, opo. Dahil yung likuran ng aksyon na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Po Jr. Di ba? Yan, opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan, yun po. oo. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Oho. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan ba Ay, yan, naku, oo. So may patriotism na doon. Yan, oho. Nung bata kasi ako, makalaban niya, puro hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan eh. Opo. Ha? Isang magazine, naubos isang truck ng hapon eh. Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, nako, oo. dalawang truck ng hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga hapon eh. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Oho. Kasi
Ang sasama ng ugali ng mga Hapon eh. Sa pelikula. Sa pelikula po. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan, Ayun. sa komunidad, Sa pagtatanggol sa sa mga mahihirap. mamamayan, Yan, opo. pagtatanggol sa katarungan. Oho, Yun ang dapat na maging ano natin eh. Tagapagtaguyod natin. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan eh. Nagsalita pa sila eh. Sabi, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ng mga video na to, itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. ay kumikita sila dito sa ating bansa eh. Ay, opo. Kada niyan, kada subscribe, kada malalaro, kumikita Eh, sila niyan. kinakailangan naman, bago naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, di basta lang na kikita silang, puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka muna, ba't di ba niya naisip na, hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Opo, buong mundo po yan eh. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, ida-download At niyo saka po doon yan. sa tinatawag na Steam. Yes po. O, ikaw Nelson, alam mo na siguro to. Baka hindi mo pa alam. Doon sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama po. O sa mga kapit, global ang kanyang ano eh. Yes Tapos mo sasabing nag-ooperate sa bansa natin. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. 18 years old pataas. Meron Dapat. silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa mga kapit, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga. Anong institusyon ang dapat na managot dito. Opo. Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-influensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-influensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Dapat sana in-analyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa yung ating DICT. Di ba? Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. So, kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, na katulad ko, meron na regulasyon kagad, na-regulate sana. Hindi yung mabilis kang magpasya na, nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Yun ang naging siguro nga Sentimiento ng mga dahil nga followers. sa napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga. Nang hindi mo man lang pinag-aralan yung Laro na yun, mga yung games factors na yan. na may opo. kaugnayan sa larong ito. Opo. Mabigat yung paratang na yun. Kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, huwag kang mabilis magpasya. Aralin mo. Para sa ganun ay walang mapahamak. Baka ho naman agad-agad yung naghuhugas ng kamay yan, kaya nagtuturo agad. Hindi kaya ganun. Alam mo, ito, kung di ako nagkakamali, mga 2 buwan nang nakararaan, ewan ko kung naibigay kay Direk yun. Opo. Naibigay ba kay Direk yung, nung in-interpellate ko si Robin Padilla
Okay. Ganito yan. Kasi si Robin, Senator Robin, Opo. meron siyang panukalang batas na ibaba yung Yung age ng criminal law na mayroon dapat. liability. Opo, criminal liability. criminal liability kasi may batas tayo 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun eh. Nagbalik sa alaala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan eh. Kapag ang isang bata, meron na siya sa age of discernment, sabi ko. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Kapag yung Korte Suprema, halimbawa, nagpahayag ng kanyang sariling pananaw dyan, kapag ang isang bata, kahit na 7 lang, o kaya 8, o kaya 9, pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. Tsaka alam niyang krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maaari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking. Sana kung pwede nating pakinggan. Meron ba tayo? Para sa ganun ay, naalala ko nga dyan eh. So, ibig sabihin, Sen, Anong malay ko na after 2 months may mangyayari ganito? So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halatang halata talaga. kasi pinag-uusapan nila, nag-uusap sila Sen para messenger Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin. Ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung discernment. Alam nila. May discretion pa siya eh. Pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Pero yung isa sabihin, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Sa mga tweet, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tas may discretion siya, alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Kabisado niya eh. Ayan nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Doon mo ngayon papatawan. Hindi yung dahil sa... Hindi sa edad. Hindi sa edad. It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas pong IQ ng mga panahon Mataas ang IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga tweet, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpellate ako. Ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Kaya lang idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment. Totoo kayo. At saka lalo na sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balitang binatasan natin kanina umaga,
yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Ano? Kailan kayo nag-aral, di ba? Ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research yan eh. Katulad nung dalawang... Parang 2006 yata yan. wala pang hindi ko na paalala. No? Wala, hindi pa ganito kalawak ang kaalaman sa social media sa ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa aksyon, katulad ng kinuwento ko sa inyo, hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa aksyon. Sa violence na agad. Kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. rin. Tama. Hindi, kami kamukha noon, wala namang internet noon. Wala naman kaming ibili na baril-barilan. Mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan. Yun, baril. Inaasta namin baril. Pati sukbita ng gano'n, kung ano na lang ginagamit namin. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero hindi tayo alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga mamamayan na talaga namang inaaglahi ng mga kontrabida nung panahon na yon. Panahon ng Fernando Poe Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Paquito Diaz, Lito Ansures, Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Muhing-muhi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang inaapi. Pero hindi ko naisip na, halika kanya. Halika, magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril. Gumawa na lang tayo ng panaksak. Pero hindi namin naisip yun. Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan sa paraan na kaya mo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Sa makatwid, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa'yo, ang tumimo sa'yo, ay pagmamahal sa bayan, sa bansa. Hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niya ay Gorebox. Gorebox, yes po. Pinag-aralan ko yan. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya sa Steam. Baka akala ninyo hindi ako nag-aaral dyan. Bagay, ako kasi nung hindi ko na alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na huwag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito, kikita kayo rito at the expense of our children. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. O isip-isipin mo, masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global, makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto, Senata, sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh. Bakit ako pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 years old pataas eh. Nasaan ka yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Hindi ba? Sa atin patuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. We're operating on a global market. At saka pwede naman palang gawin na ahensya Nelson na ito i-down eh. Na hindi mo makikita. Sabihin, kung noon pa man, na-monitor nila ito. Hindi lang naman kayo ang merkado namin. Katlag dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. Kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman ganun kadami. Konti lang. Yun nga, kaya lang, ang bilis nilang mag-react. Para lang makakuha ng pogi points. Nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. Pero kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. Yan. Alam mo ang agriculture natin, Opo. dahil bumagsak ang output nga dyan sa napakaraming mga factors kasi, naging, kung tawagin natin, subsistence agriculture. Nako, alam kong ginagawa ni Secretary Laurel lahat ang kanyang magagawa. Ngunit, alam mo, sa dami ng naging problema, talagang hirap na hirap yung tao. Alam naman niya yun, na palagi ko siyang ina-advisean at sa maliit na paraan din naman ay nakakatulong na din naman tayo sa kanya.
yung posisyon, yung nakuha ng batang yan. Business agriculture. Importante kasi kinakailangan nating maitaas ang productivity ng ating agriculture, Nelson. So, ang isang businessman na talagang nakapag-aral Opo. at ang kanyang base as agriculture, importante yan. Yan. Yan ang dapat nating paramihin. Kaya nga, Sen, tayo sa palatuntunan ito at talaga ito, kinakampanya natin sa mga magulang, kung meron silang mga anak, ay sana papiliin nila ng agricultural courses, Sen. Kasi ito talaga ang bubuhay sa ating mga Pilipino. Lalo na ngayon, at ito'y alam na rin naman ninyo, umuunti na yung mga nagbabakasakali sa agriculture natin. yan. Dahil nga po Dahil nangyayari. nasa, hindi naman sila ganong kumikita riyan. Napakarami ng problemang pang-agriculture. Oho. Mula sa papamahal na agricultural inputs. Opo. Pagkatapos, ayun na nga, yung marketing, kulang ang pasilidad. Pagkatapos, puro importation ang ginagawa. Yun. Kaya yung incentives na dati ay nakukuha ng ating mga magsasaka, nawala na eh. Yun po. So ang nangyari, na-discourage lahat ng mga kabataan na tutuntunin ng mga yapak Yung ng kurso. kanilang mga magulang. Parang wala nang gusto. Gusto ko po, paglaki ko, maging magsasaka ako. No? Wala. Pero ngayon kasi, Tumanda ngayon eh. Yun po. Alam mo yung Totoo average yun. na 60. ang isang magsasaka po, Oo. grabe, no? So kapag walang pumalit sa kanila, Ay, magugutom na mga Pilipino, Sen. ay sino pang sino pang magtitil ng ating mga kabukiran? Opo. Kaya nga po, kami sa palatuntunan, Sen, pinupuri natin yung New Era University kasi nagtalaga sila ng isang agriculture courses talaga. At meron silang lugar dyan sa Pinugay Rizal na aktual, na makapagtatanim ka, makapaghahayupan. Iba't ibang klase po ng kaparaanan ng kurso ng mga agrikultura. Pati mechanization, ako naman, Sen. Opo. nangangako ko sa inyong dalawa, siguro kung hindi ako makukulong, Ay, hindi po. mga middle of July, kinakailangan makita niyo yung pinagtatamnan ko. Ayun. ng high opo, value opo. crops. Kasi, Opo. hindi alam siguro ng marami na sa ganitong mga pamamaraan ay nakatutulong tayo sa Agrikultura. paglalatag ng pagkain ng ating mga mamamayan. Kasi Opo. mga gulay itong napoproduce natin eh. Totoo po. So ang bumibili na rin, nakikiusap ako sa Department of Agriculture, tulungan nyo na rin ako ng bibili para sa ganun ay madali ko namang ma-dispose naman ito kaysa naman sa masisira naman ito pagkatapos na ma-harvest. Kailangan meron na rin kukuha. Yan ang maganda kung meron kang kaugnayan doon sa bibili kagad. Naghanda na kami ng pangsahog, Sen. Yung gulay na lang po ninyong kulang sa amin. Bakit naman hindi na kasi mga ganun ba? presko yun, wag mo na sasahugan Ang yun. mo ba Ang sinasahugan, yung hindi ganun presko, ba? kapipitas mo lang, ilalaga mo na, suka na lang at Yun na saka yun. kung kailangan So, mo. sana namin may konti, igigisa mo lang sa sardinas. Hindi Sen, na. Hindi na ho ba? oo. Sausaw mo na lang sa... Sausawan lang na suka at saka bagoong lang yan. At may konti sibuyas ka, okay na yan. Wala ako naglamoy. Napatext tuloy ang Carey Herrera. Oo, Ang sabi ni Carey. niya, Yan, sobra daw ang pag-aalala niya kay Senador Marcoleta, kaya Ba? lagi siyang nakamonitor Hindi, sa balita. naniniwala naman ako sa kanya. Sa Aray po. Oo. Oo. Kahit hindi kami nagkikita ng personal, alam ko na ang puso niya ay isa. Kasi, isip-isipin mo sa edad niyang 62 years old. Nagawa pa niyang mag-text. Napakahirap mag-text sa pangakala mo. Mag-text ka. Sa dami ng kanyang ginagawa, yun lang makapag-text siya ng isang pangungusap dyan na nag-aalala siya. Ano yung Kapampangan ho ba ito? Ano? Hindi, Tagalog naman si Gary. Tagalog. Oo. Tagalog naman yan. 62 na pala ang Kari, ano? Akala ko ba? Magsi-63 nga eh. Kari! Yun ang pakiramdam. Ayun, wag ko kayong magalala. Ay, bagamat sabi ni, alam ko, lagi naghahasa ng gulok si Gary. Tangkain nyo lang hulihin. Matalas itong gulok ko. Binati na rin niya yung kanyang manugang. Ayun, sino yan? Cedric Paltao, Uy. pati ang Raul Cervantes ng Bohol, at ang destinado nila sa Pansinaw Extension, Eli Valerio. Pati Sino- na ang sino lahat ng bumabati? pamunuan. Ang Carey. Kari. Napakaraming manugang ni Kara, alam niyo naman yan. Di ba? Isa lang yung Kaya, binati. isa lang daw muna. Paisa-isa lang na pinababati. Maubos yung oras opo. daw. Kapag nagpabati ng manugang si Kare, 2 buwan yung babatiin yan. Yeah. Kaya minsan pa isa-isa na lang daw. Mga taga Templo Central po nanonood ngayon sa pangunguna po ng Kaedpel. Salamat po ng marami. Katatapos lang daw ng kanilang dinaluhan. Ano ha?
Andyan po ang ka Oliver, ka Tony, ka Zet, Ray, ka Dario, Fred at ka Roel. At ang buong kaalihiman, tako talaga naman nakatutok daw po sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ang Kuya Ryan Pareño, sabi niya, aba, mga taga rito po sa building admin ng Himpilan. Ka Ryan Pareño lang po, pakibati po mga taga Davao Occidental sa pangunguna po ng ka Ricky Minyosa. Ang pagbati po sa ka Rogelio Pareño. Ayan, salamat po ng marami ng Davao Occidental. Ayan. Kaya ready na siguro. Opo, ito na, punta na natin. Ito ho yung binabanggit niya Sen, ano, yung, ano to, ini-interpolate niyo po, si Sen Robin Padilla, doon sa... Noong dinidepensahan niya yung kanyang panukalang batas na ibaba yung... Opo, age of criminal liability. Oo, yung... From 15 gawing 10. Oo. Ayan. So isa ako sa nag-interpolate sa kanya. Para lang mabigyan natin ng perspektiba yung pinag-uusapan natin kanina. Yeah. Na yung tinatawag nating discernment, Opo. pagkatapos papasok yung discretion. Oho. Doon sana titingnan yung liability ng isang bata, Opo. hindi lamang doon sa kanyang gulang. Oho. Ayan, pakinggan natin. Panoorin po natin. Uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata, kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-baligtarin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam niya kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa magitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado, ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. Ayun pala yun, ano? O di- So, ang Nagtaka ako na Opo. may mangyayari pala pagkatapos ng palitan ng paliwanagan na ito. Makalipas ang 2 buwan, ano? Oh. Big sabihin, may consequence talaga eh. Iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari eh. Saan pa paano? Paki-expand nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno, ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata. Ano po, paano po ibig sabihin nun? Kasi hindi ba yung criminal case kasi people People of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Opo. ang magpapatunay ang estado eh. Okay. Di ba? Opo. Oho. Ang pananagutan lang ng depensa Oho. yung Tututulan po niya. guilt beyond reasonable doubt. Opo. Oho. So pag nakakita lang siya ng isang Gahiblang reasonable doubt. Opo. Absuelto na. Papawalang sala. Absuelto. So, doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata? Oo. At pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Opo. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya. Oho.